Bilang isang OFW, ang kalahati ng katawan namin nasa hukay. Hindi mo alam kung uuwi ba kami ng buhay o patay. Sana namatay na lang ako, sana hindi mo na lang ako binuhay. Hi everyone! Welcome back to Inside Train Diaries. Today, pag-usapan natin ang isang topic na malapit sa puso ng bawat OFW. How to handle kids when the parent is an OFW. Ano nga ba ang pinagdadaanan ng isang anak ng magulang ay OFW? Mostly na nagiging emotion ng bata is malungkot sila, nagagalit sila, naiinggit sila dun sa kumpleto yung pamilya kasi nakikita nila yung mga kaibigan, mga classmate nila na kumpleto yung pamilya. So mostly nagiging attention seeker sila, nagiging pasaway. Pero meron din namang mga tahimik yung may dinadala sila emotionally na kailangan nating ma-reach eh. Nagiging overachiever para lamang mapansin yung iba. So yun yung napapansin ko na nagiging ugali ng mga kabataan. Hindi ko nilalahat pero mostly ganun yung nagiging sitwasyon ng mga kabataan na malayo sa mga magulang. Relate ako diyan, Miss Mitch, ano. Ang nakakaligtaan kasi ng mga OFW kagaya natin ay yung ma-address kung ano ba talaga yung problema, kung ano ba talaga yung sitwasyon ng mga anak natin. Kasi minsan, maibigay lang natin yung kailangan nila, akala natin okay na. So, kailangan ma-address natin yung ano ba, kung okay ba sila. Hindi lang yung parang simpleng pagtatanong na okay ka lang ba anak, mga ganyan. Kailangan bigyan mo sila ng time. Totoo yung sinabi mo, Miss Yang, no? Kailangan talaga na i-address natin yung anak natin kasi hindi sapat na okay lang, pero deep inside pala, meron silang mga pinagdadaanan. Katulad nung sinabi ni Miss Mitch, about sa lungkot, galit, inggit ng isang bata na isang OFW ang magulang. Sobra akong relate talaga dyan. Anyway, magkukwento pala muna ako sa personal situation ko na baka may makarelate sa pinagdadaanan ko, the true life as a single mother. Kasi pinagdaanan namin yung dalawa ng anak ko. Akala ko okay lang na pag tinatanong ko siya, umuwi ako, okay lang ako mama, dito lang ako kay tatay. Pero dumating yung time na sinabi ng anak ko na, pwede bang dalhin mo na ako? Pwede bang isama mo ako? Pero that time kasi, gustuhin ko man na isama yung anak ko, hindi enough yung pera na ibubuhay ko sa kanya. Dahil as single mother, kulang na kulang talaga kahit sa akin. Kasi tumingi pa ako ng tulong nun sa ate ko at that time. Hanggang, alam mo yung nagtuloy-tuloy yung taon na never kong natanong sa anak ko, kumusta yung school mo? Always lang ako mag-aral kang mabuti, dapat mabait ka. Pero nung umuwi ako, every vacation, December that time, umuwi ako, hindi naman every year, every 2 years, ganun. Kasi sobra akong nawili sa pag-build ng business na akala ko yun yung maging way para makasama ko yung anak ko pero hindi pala. Parang naging eager ako sa money. Inignore ko yung panahon na dapat makasama ko yung anak ko. Nung lumalaki siya na akala ko okay lang pero hindi pala siya okay. Katulad ng nabanggit kanina, yung lungkot, inggit, yung galit, May nailabas dinadala yun ng pala. anak ko sa akin last year, 2025 na. Di ba? Ang haba, 12 years old na yung anak ko, nagdadalaga na siya. Doon ko palang nalaman na may ganun pala siyang pinagdadaanan. So, as a mother, sobrang sakit nun sa akin. Sobrang, para akong sinaksak na-realize ko that time na wala akong kwentang nanay. Kasi, akala ko, okay lang. Pero, alam mo yun, yung hindi ko alam kung paano ko kakausapin yung anak ko noon that time nung sinabi niya sa akin na lagi ka lang nagsasabi na mag-aral kang mabuti, maging mabuti kang anak, pero hindi mo alam yung pinagdadaanan ko araw-araw. Dumating sa time na sinabi ng anak ko na sana namatay na lang ako, sana hindi mo na lang ako binuhay. Sabi ko sa kanya, bakit mo nasabi yan sa akin na sana namatay ka na lang, sana hindi na kita binuhay. Bakit? Gusto mong malaman? Gusto mo yung side mo lang yung dapat na susunod, pero yung side ko, hindi mo alam, hindi ka nagtatanong kung ano yung nararamdaman ko. Sabi ng anak ko.
sobrang matured na yung anak ko, parang feeling ko mas matured pa sa'kin yung anak ko. Sabi niya sa akin, "Alam mo ba, naiinggit ako sa classmate ko 'pag may meeting sa school, andun yung nanay nila, andun yung mama nila." Yung gusto ko maramdaman yung feeling na sasalubungin ko yung mama ko sa gate, pero wala ka. Yung 'pag birthday ko lagi kang wala, laging ate, laging tita ko, laging si tatay, laging gano'n. Tapos sabi niya 'pag may pirmahan daw ng card, lagi akong wala, laging si tatay. So, hindi mo alam yung pakiramdam na nasasaktan ako ng sobra kasi hinahanap kita. That time kasi talaga akala ko lang talaga, alam mo yun, yung parang normal lang Oo. nabibigay mo yung pera pero Mm, money is not enough. Kasi kailangan exactly. din pala nila ng kalinga. So, sabi niya, "Bakit ka nga ba talaga umalis? Ayaw mo ba sa'kin?" Alam mo yung pinakamasakit na ano na sa mga anak natin 'di ba na Oo. minsan, tinatanong din 'to ng mga bata siguro ng ibang mga anak na, "Bakit ba umalis yung nanay ko? Siguro ayaw nila sa'kin." Gano'n 'di ba, ayaw nila akong alagaan. Ta's ako nakikita nila sabi ng anak ko, "Mas inaalagaan mo pa yung ibang bata kaysa sa sarili mong anak." Sobrang sobrang sakit sa'kin yun sa totoo lang. Kasi yun talaga yung pinaka-ano talaga na ayaw ko talaga. Tapos sabi niya, hindi ko nga naranasan na ipagluto mo ako, hindi ko nga naranasan na ihatid mo ko sa school." Pero yung mga classmate ko, "Mama alam mo ba, inggit na inggit ako sa kanila kasi 'pag may occasion sa school very complete sila. Tapos 'pag may graduation na, 'pag may honor nandun yung papa at mama nila, pero ako laging si tatay. Hindi naman ako naghahanap ng papa, pero ikaw lang okey na." Alam mo dumating sa time na wag na lang ako mag-aral para umuwi ka na. Sobrang sakit sa atin yun 'no, na akala natin yung nabibigay natin yung mga mamahaling gamit or branded para sa kaligayahan, pero to be honest, hindi. Alam mo yung babaw ng oo maligaya sila, pero yung babaw lang yung feelings, pero yung pinakailalim ng happiness ng anak natin, yun yung makasama tayong mga magulang Mm. na lumaki sila ng walang yung presence ng magulang natin. Tas yung sinabi ko yun sa anak ko, yun nga yung katulad sinabi mo, ah, Miss Yang 'no, kailangan lang talaga na ipaliwanag sa bata para Mm. mas maintindihan nila yung reason kung Mm. bakit ka nag-OFW. Kasi hindi din naman gano'n kadali sa atin na bilang isang OFW na iiwan yung anak natin, 'di ba? So ito yung sinabi ko sa anak ko, "Akala mo ba gano'n kadali na iiwan kita kay tatay? Hindi gano'n kadali yun, masakit sa'kin yun, naiwan kita kay tatay. Kung sinabi mo na sa akin na sana pinatay na lang kita, hindi mo ba alam nung pinanganak kita sinabi ng doktor na puwedeng ikaw ang mamatay or yung anak mo. Kailangan mo ng choice, 'di ba may gano'n, may waiver." Sabi ko sa doktor, ako na lang, kung puwede ako na lang ang kunin, 'wag na nga yung anak ko. Kasi nabuhay na ako sa mundo, na-experience ko na yung kung ano yung meron sa mundong 'to, pero yung anak ko hindi pa. Tapos, yun na nga pinaliwanag ko sa kanya lahat, yung sitwasyon ko. Tapos sabi ko, "Tanong mo sa tita, sa ate ko kung ano yung mga pinagdaanan bago ka nabuhay. Kung ano yung sakripisyo na ginawa ko, pero hindi ko yun isusumbat sa'yo as a mother." Sabi ko sa kanya, "Dahil hindi mo kasalanan na ipinanganak ka sa mundong ito." Kasi lagi niya sinasabi, "Sana hindi na lang ako pinanganak." 'Di ba, yung gano'n yung nararamdaman ng isang bata 'pag Mm. kulang sa paliwanag ng isang magulang na para ipaintindi sa anak natin na ano yung dapat nilang maintindihan. Tapos sabi ko sa anak ko, "Kung may tatay ka, siguro hindi kita iniwan. Pero hindi naman kita sinisisi na lumaki kang walang tatay kasi kasalanan ko din naman na mas Mm. pinili ko yung ganitong buhay." Gano'n sabi ko sa kanya. Kasi hindi ko kaya anak ng may commitment that time, sabi ko sa kanya. Tapos pumunta ako ng abroad, akala mo gano'n kadali? Bilang isang OFW na ang kalahati ng katawan namin nasa hukay, hindi mo alam kung uuwi ba kami ng buhay o patay, 'di ba? Kasi 'pag isang OFW ka, once na sumakay ka na ng eroplano at iwan mo na ang Philippines, expect mo na talaga na uuwi ba akong buhay, uuwi akong patay, 'di ba? Gano'n naman talaga 'pag OFW ka. We always pray naman talaga na uuwi tayo ng buhay, pero to be honest, maraming mga OFW na umuuwi ng bangkay. So, mahirap mag-expect na uuwi kang buhay, sabi ko sa kanya. Kaya yun, nung pinaliwanag ko na yun sa anak ko na
Yeah, andiyan si mama sa'yo, kasama mo si mama. Pero nak, gusto mo ba na araw-araw magdildil tayo ng asin? Gusto mo ba na lumalaki ka na hindi nabibigay ni mama yung gusto mo? Alam mo gaano kasakit yun? Naalala ko pa, nakwento ko sa kanya, ang reason ba't din kita iniwan, isang taon ka pa lang, no, nag-uumpisa ka pa lang kumain, nag-uumpisa ka pa lang maglakad. Walang-wala si mama kahit piso. Nagmakaawa ko sa kapatid ko para bigyan ng pambili ng gamot worth of 100. Hindi ako nabigyan ng kuya ko kasi walang pera. Anong gagawin ko? Alam mo yun, ang ginawa ko para gumaling. Alam mo yung dahon ng ampalaya, di ba? Yung fresh, didikdikin mo yun, tapos papainom mo. Kasi wala akong pabili paracetamol. Tapos yung dumating yung time na nanghingi ka ng candy sa isang bata, hindi ka niya binigyan. As a mother, hindi ko alam kung gaano kasakit sa akin. Alam mo, hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na makita yung anak ko na doon ko na-realize na hindi ko kayang mag-stay dito ng gano'n yung nakikita ko araw-araw. Kaya kinausap ko na si tatay na, "Tay, pwede ba magtrabaho ako?" Sabi ng tatay ko, "Maliit pa yung anak mo, kaya mo na ba?" Sabi ko, "Kakayanin." Alam mo, nag-pray talaga ako nun kay God. Before, lagi talaga humingi ng sign kay Lord. Nung time na yun, dahil ang anak ko premature, kinuwento ko rin sa kanya, alam mo, naghingi ako ng sign kay God. Sabi ko, "Lord, 'pag itong anak ko naglakad, sign na talaga na pwede ko na siyang iwan." Alam mo kasi hindi ko 'to makakalimutan at 5 PM, nasa baybayin kami na nag-uusap kami ng mga tito ko. Alam mo ano, bumitaw yung anak ko sa akin, naglakad siya papunta sa tito ko. Alam mo yung sobrang iyak ako nun, kasi hindi ko matanggap na yung time na yun, kinabukasan iiwan ko na yung anak ko. Kasi yun yung sign na hiningi ko kay Lord, eh, na kapag naglakad na yung anak ko, kailangan ko ng magtrabaho. Alam mo, binigay agad ni Lord yung sign na yun. Naglakad talaga siya. Alam mo, kinabukasan, umalis na ako nun para magtrabaho, para i-provide yung needs ng anak ko. Pero 3 months before ko na-survive yung pangungulila sa anak ko. Kaya yun, nung pinaliwanag ko yun sa kanya, pinaintindi ko sa kanya, alam mo, ang sabi ng anak ko, "Sana mama, noon mo pa sinabi para hindi ako lumalaki na may sama ng loob sa'yo." Alam mo, for the past 12 years, may sama pala ng loob at galit sa akin yung anak ko. Kasi lumaki siya na nasa isip niya, hindi ako mahal ng mama ko. Iniwan niya ako. Wala siyang kwentang mama. Kahit siguro gano'n din yung nararamdaman ng iba, 'di ba? Kasi marami din akong nalalaman na nababalitaan na hindi galit sa kanila yung mga anak nila, hindi nila alam kung ano yung gagawin. Kailangan lang talagang ipaliwanag yung reason kung bakit mo iniwan yung anak mo. Ipaintindi mo ng maayos para mas maintindihan nila at maging proud pa sa'yo yung anak mo. Gano'n yung ginawa ko kasi wala talaga akong plan na gawin sa anak ko yun, yung alam mo yung sabihin sa kanya yung mga pangyayari, yung reason kung bakit ko siya iniwan, bakit nangyari 'to. Kasi gusto ko lang siyang i-keep. Kasi as a mother, ayokong nasasaktan yung damdamin ng anak ko na, baka sabihin ng anak ko na alam mo yung pa-victim, 'di ba may gano'n? Mm. Tapos yun na nga, nung ipinaliwanag ko sa anak ko yun lahat, alam mo nagbago lahat sa'min. Yung situation namin ng anak ko. Naging mas close kami, naging mas open kami sa isa't isa. Yung dati na feeling ko hindi ko talaga kayang abutin yung anak ko that time dahil sobrang layo ko, 'di ba? Hindi ko siya kahit umuwi ako ang layo ng loob sobrang, sakit nun sa magulang na hindi mo pakiramdam mo hindi mo kayang abutin yung anak mo. Pero nung napaliwanag ko na, naintindihan na at naintindihan ko na rin yung side niya, naging okey na kami. So yun nga yung ano, dapat talaga gawin natin as a mother na malayo sa anak natin. Tanungin natin yung side ng anak natin, tapos i-explain din natin yung side natin para 'pag naging okey, 'di ba, walang magulang na magdadamdam na bakit yung anak nila malayo yung loob, hindi sila mahal. Tapos may anak din na alam mo yun yung parents nila na yung mama ko ibang bata ang inaalagaan, hindi ako. So,
sobrang bigat nun as a OFW, as a parents. Kasi hindi naman natin ginusto yun, 'di ba? Mm. Walang may gusto na Mm. mas alagaan mo yung ibang bata kaysa sa sarili mong anak. So Exactly. yun yung na-share ko, masyadong mahaba na. Yun yung ano ko, yung kasi sobra akong na-relate talaga dun. Kasi first na first pa sa'kin yung, ah, nangyari last year sa amin ng dalawa ng anak ko. Kaya pasensya na, naiyak talaga ako. No, dapat na mai-share din natin kasi para alam mo Mm. yon, para malaman din ng mga kababayan natin, yung mga kapwa natin OFW kung ano nga ba talaga yung iba-ibang sitwasyon kasi tayo, eh. Ganyan yung sitwasyon mo, ganito yung sitwasyon ko, ganyan yung sitwasyon nila. So, kailangan may mga sharing kasi tayo para, "Ay gano'n pala." Dapat pala maging transparent ako sa anak ko. Pareho kayo, eh, pareho kayong maging Oo. transparent. Dapat nga ano, eh, magturingan kayong mag-best friend, hindi Mm. bilang anak at ina. Kasi iba kasi 'pag, ina at anak, eh, parang may gap kayo.